Mga kababayan, ngayong araw po ng Lunes, June 15 na po, 2026, meron po tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Pero bago ho natin simulan, huwag niyo po muna kakalimutan na i-like, i-share at i-subscribe ang ating YouTube channel para malaman ng mga kababayan natin ang lagay ng ating panahon. Maraming salamat ho. Kamusta na ho kayo? Si Kuya Francis po ito. Unang-una humingi ako ng pasensya dahil ngayon lamang po tayo nakapag-update sa lagay ng ating panahon. Maraming nagtatanong at maraming naguguluhan kung meron nga bang bagyong parating, merong super typhoon at kung ano ang mga weather system na nagpapaulan ngayon sa malaking bahagi ng ating bansa. Lahat ho yan ay atin pong aalamin. So ngayon unahin na muna natin ang ating pong tinatawag ngayon na forecast weather condition o yung pinakalagay ng ating panahon ay ganito po, no? Meron pa rin tayo o meron na po tayo ngayong easterlies. So bumalik po ang epekto ng easterlies o yung maalinsangang hangin na nanggagaling po sa may karagatang Pasipiko. Ngayong araw po ng Lunes, sa area po ng Zamboanga Peninsula, Basilan at Tawi-Tawi, asahan po natin ng weather condition po dyan ngayong araw ng Lunes. Cloudy skies na merong scattered rains and thunderstorms dahil sa easterlies. And usually bandang hapon po yan. At ito naman po sa area ng Bicol Region, Eastern Visayas, the rest po ng Mindanao ay makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies and isolated light rains dahil pa rin po o dahil din sa easterlies o malinsang hangin na nanggagaling sa may karagatang Pasipiko. Sa parte naman po ng Metro Manila, nalalabing bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao ay makakaranas naman ng maulap na kalangitan at mga pag-uulan bandang hapon dahil po sa mga localized thunderstorms. Ngayon po, no, eto marami nagtatanong sa atin kung merong super typhoon. Pero marami nagtataka, wala na ba ang habagat o southwest monsoon? Bakit merong easterlies na lamang at merong mga localized thunderstorms na lamang nagpapaulan sa hapon? Eto po. Tulad na ang sinasabi, ang southwest monsoon ay nagpapahinga o tinatawag din natin na monsoon break. Usually nangyayari yan pag merong ibang weather system na nabubuo sa ating bansa. Tulad ngayon, meron tayong easterlies o yung maalinsangang hangin. Kaya po, mainit at maalinsangan na panahon lang ating nararanasan. At eto, i-explain ko sa inyong mabuti. Sa inilabas po ng pag-asa na tinatawag po natin na tropical cyclone threat potential, eto malalaman natin kayo kung may bagyo bang parating, no? Kasi marami naglalabasan na update na mayroong super typhoon na nananalansa. Kaya yung mga senior natin, mga kababayan natin, kinakabahan. At pasensya na kayo, hindi tayo nakapag-update. Lilinawin natin ngayon kung may super typhoon ba. Sa inilabas po na update o tropical cyclone threat potential ng pag-asa, kung makikita nyo sa ating screen, no, ipa-flash ko po, no? Sa pagitan po ng June 18 hanggang sa June 24, at kung makikita nyo, merong madedevelop po na low pressure area dyan po sa may bandang silangang bahagi ng ating bansa. Pero hindi po ito super typhoon. Kung may nakikita po kayong nag-update ng super typhoon na papasok sa ating Philippine Area of Responsibility, hindi po yun totoo. Yung mga nararanasan po natin ng mga pag-uulan, lalo na po sa hapon, kahapon po, parte ng Metro Manila, ilang bahagi ng Bulacan, napakalakas ng mga pag-ulan dahil po yun sa mga localized thunderstorms. At ang localized thunderstorms, may dalawang kategorya. Merong severe, merong mahina. Pag severe thunderstorms, tumatagal yan ng 1 hanggang 2 oras at merong kasamang mga malalakas na pagkulog at pagkidlat, no? Yung malabagyo po talaga ang epekto. Pag mahinang thunderstorms naman, usually nasa 45 minutes to 1 hour lamang at hindi ganoon kalakas sa mga pag-uulan. Kaya yung mga naranasan natin mga pag-uulan itong mga nakarang araw, hindi po yun dahil sa bagyo o super typhoon. Ayon po sa pagkatala ng pag-asa, wala tayo na monitor na anumang super typhoon. Pero eto po, no, ipapakita ko sa inyo sa ating tinatawag na advanced weather system, meron pong nabuo na low pressure area sa Pacific Ocean. And base po sa datos ng Joint Typhoon Warning Center, tinatawag po itong Invest 92W. So yun po ay low pressure area na nagtataglay ng hangin na 35 kilometers per hour pero nasa Pacific Ocean, wala pang direktang epekto. Yun ho ipatuloy nating i-monitor kung madedevelop ba bilang isang bagyo. Pero kung ma-develop pa yung biglang isang bagyo, masyado malayo pa sa ating Philippine Area of Responsibility. So nothing to worry. Sa ngayon, wala tayong dapat ipangamba. So ngayon,
titignan naman natin kung ano ba yung magiging sitwasyon ng lagay ng ating panahon sa mga susunod na mga araw. Kasi naguguluhan mga kababayan natin. Merong nagdeklara na ang pag-asa ng El Nino dahil kahit po nasa habagat season tayo. Ganito ho yan. Pag sinabi ho kasi natin na habagat season, tuloy-tuloy talaga yan hanggang sa bare months. Pero hindi ibig sabihin kapag nasa El Nino period pa rin tayo, wala na mga pag-uulan na mararanasan. Malelesen lamang po yung mga pag-uulan, yung habagat hindi siya actually lagi na lang all the time. Magkakaroon niya ng mas madaming monsoon break, no? O yung pansamantalang pagkawala ng habagat. Pag nasa monsoon break naman tayo, magiging aktibo naman ng easterlies o maalinsanga hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko tulad po ng ating nararanasan at nararamdaman po ngayon. Eto, titignan natin sa tinatawag po natin na advanced weather system. Makikita nyo mabuti, wala tayong makikita o nakikitang development po ng super typhoon, no? Kasi alam nyo, yung mga senior natin, lagi ko inaalalayan, mga OFW, kailangan malinawan po tayo. Maraming kumakalat ngayon kasabing super typhoon. Ito po, kung makikita nyo sa ating screen, sa ating tinatawag na Philippine Weather Map Advanced Weather System, ito po, kung makikita nyo, sa development po nito, sa pag-ikot po, meron pa rin tayong nakikita mga sirkulasyon ng hangin sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Yan pa rin kasi yung habagat, pero ngayon hindi yan masyadong nararamdaman. Kaya po hindi ang habagat ang ating pangunahing weather system. Hindi po ibig sabihin na walang habagat, wala nang habagat, no? Nagkakaroon niya ng monsoon break. Makikita nyo naman sa ating screen, wala naman nakikitang anumang banta ng bagyong paparating sa ngayon. Pero lagi kong sinasabi, kahit po nasa El Nino period pa rin tayo, kahit po nasa habagat season, kasi yan po ibunga ng tinatawag natin na climate change, nagkakaroon ng pagbabago. Pagka meron tayong tag-init o tag-tuyot, El Nino period, yung mga bagyo mas malalakas. Tapos heat waves, tag-tuyot nangyayari yan. Yung mga bagyo hindi ganun karami, pero mas malalakas yung mga nade-develop. Kaya kung makikita nyo sa ating screen, wala namang papasok o tatamang bagyo super typhoon sa ating Philippine Area of Responsibility. Yung LPA na nakita natin sa Pacific Ocean ay patuloy po nating i-develop o i-monitor, no? Kung yun po magiging bilang isang tropical depression. Maraming mga senaryo pagbabago pa ang atin pong kinoconsider dyan. Ngayon, silipin natin yung ating pinaka-live na mapa at makikita nyong mabuti mga kababayan sa loob at sa labas ng ating bansa sa ngayon. Wala tayong low pressure area o bagyo. Easterlies pa rin at localized thunderstorms ang pangunahing weather system. Kung makikita nyo namang mabuti, ito yung sinasabi po natin na LPA, no? Nandito po sa Pacific Ocean. Masyado itong malayo. Bagamat sa ngayon walang direktang epekto, titignan natin yung magiging direksyon nito. At kapag nabuo naman o lumapit yan bilang isang bagyo sa ating Philippine Area of Responsibility, ito i-take note po ninyo. Ang bagyong mas mabubuo po, no? Susunod na bagyo, tatawagin pong bagyong Francisco. So hindi pa rin natin maiko-consider na malakas yung susunod na bagyo hanggat hindi po lumalabas yung kanyang tinatawag na forecast track and intensity ng isang bagyo. Bagamat sa ngayon, easterlies pa rin ito yung nakikita nyo po na hangin na yan. Yan sa may bandang silangan po ng Visayas, yan yung easterlies. Alam nyo, ang easterlies ganito pong epekto. Maalinsangan po sa umaga hanggang sa tanghali at mapapadalas naman yung mga pag-uulan tuwing hapon. Minsan mga kaibigan ko, yung localized thunderstorms natin nagiging severe, mas malakas. Kaya ngayon sinasabi natin, ngayon pong nasa habagat season, at the same time, meron pong banta ng El Nino, no? Nagkakaroon ng ibang klaseng epekto yan. So yung naging epekto niyan, mas madadalas na pag-ulan sa hapon, mainit naman po sa umaga. So wag tayong maguguluhan, hindi po porkit sinabing nasa El Nino period tayo, tag-init na ulit. Hindi pa po tapos ang habagat season. Monsoon break pa lamang, bagamat nandyan ang easterlies, inaasahan by next week o sa mga susunod na mga araw ay mawawala pong epekto ng easterlies at babalik naman ang habagat o southwest monsoon. Kung mapapansin nyo, sa parte pa rin po ng Metro Manila, ayan po, no? Andyan pa rin yung epekto ng mga localized thunderstorms. Ngayon, bibigyan ko kayo ng mga paalala para hindi po tayo maguluhan. Ngayon pong meron tayong banta ng easterlies, localized thunderstorms at may LPA tayong minomonitor sa Pacific Ocean, masyado pang malayo. Unang-una, kailangan mag-antabay pa rin kayo sa lagay ng ating panahon. Si Kuya Francis nyo, kung hindi man ako nakakapag-update, gumagawa naman ako ng another forecast update natin sa ibang channel natin.
And then pwede nyo rin subaybayan yung ibang mga weather forecaster. Pero mag-ingat kayo sa mga binibigay nilang update, lalo na yung nagsasabi ng super typhoon, dahil wala namang super typhoon. Bakit tayo gagawa ng super typhoon? Wala naman talaga. Actually, yung katotohanan ng ating sinasabi dito. Sa parte ng Eastern Visayas, asahan pa rin natin, magiging maaraw po sa umaga hanggang sa tanghali. Mas mataas yung tsansa, ha? Pero hindi ko sinasabing 100% na aaraw at hanggang sa tanghali. Bandang hapon, nasa 60 to 70% ang tsansa ng mga pag-ulan dahil po sa mga localized thunderstorms. Gayon din po sa parte ng Silangan at ilang bahagi po ng Mindanao. Ito isang paalala ko na lagi ko sinasabi. Ngayon po, nasa habagat season pa rin tayo at merong banta ng El Nino, kinakailangan pa rin ready ang ating kabahayan. Kagamitan natin, ziplock, ilagay sa safety at maayos na lugar na hindi mababasa. Ayun naman natin yung mga dokumento, papeles, lalo na yung mga low-lying areas. Alam nyo, lagi ko sinasabi ito, maglinis ng kapaligiran, Metro Manila, Luzon, Visayas at Mindanao. Once na meron tayong banta ng mga malalakas sa pag-ulan, handa tayo kung sakaling magkaroon ng mga pagbaha. Yung mga labahin natin, mga bubong, sa malalakas na ulan at malalakas na hangin o banta ng posibleng bagyong mabubuo sa mga susunod na mga linggo, dapat nakahanda na. Dapat po matibay ang bubong, ang pundasyon, layo kong sinasabi yan. Eto pa, mag-imbak at mag-stock po tayo ng pagkain na tatagal po ng pang ilang araw. Actually, yung mga pag-uulan sa hapon, mas mapapadalas na yan dahil po sa easterlies at sa localized thunderstorms. Pero walang bagyo at LPA sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Eto pa, lagi ko sinasabi, paiba-iba ang lagay ng ating panahon ngayon. Ugaliin nyo magdala ng payong, jacket, kapote, panlaban ho sa mga biglaang bugso ng mga pag-uulan. At eto pang huli, importante. Kinakailangan po natin manalangin sa Panginoon at ipanalangin natin yung lagay ng ating panahon na pabago-bago. Mainit, tapos uulan sa hapon, marami ang nagkakasakit, kaya kinakailangan natin ng panalangin at yun din, isama natin sa panalangin na wag mabuo yung mga malalakas na bagyo sa silangang bahagi ng ating bansa. Bagamat merong low pressure area, hindi pa yun consider bilang super typhoon, kaya nga lain ko sinasabi, ito ang katotohanan sa banta ng super typhoon na sinasabi ng iba. At ang binibigay ko lang sa inyo mga kababayan dito is yung forecast talaga na nararapat nating malaman, hindi yung gawa-gawa lamang po. Muli mga kababayan ko, babawi ako sa susunod na update natin at pagpasensyahan nyo na, medyo maiksi lamang ang forecast natin ngayon. Muli, ako ang inyong Kuya Francis, ang inyong weather forecaster, ngayong araw po ng Lunes, June 15, 2026. Maraming salamat po and God bless po sa ating lahat.